basura. Habang humahalakhak si Doña Veronique, sa itaas hawak ang kupita ng alak, nakadapa si Mireya sa malamig na sahig, pilit pinapatahan ng nanginginig at lumpong si Leo. Palayasin ang patay gutom na yan. Matapobreng utos ng Donya, walang awang tinapakan ang kamay niya. Pero imbes na umiyak, tumayo si Mireya. Tiningnan niya ng diretso ang nakatagong kamera. Pera lang ang meron kayo, pero bulok ang inyong kaluluwa. Naririnig kaya ito ng duwag na hari? Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa nating sayangin ang oras at pera sa isang basag na baso. Ang mga walang pakinabang, dapat itinatapon na, hindi inaalagaan. Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang mga patalim mula sa bibig ni Doña Veronique, matulis at walang bahid ng awa. Nakatayo siya sa hamba ng pinto, suot ang kanyang mamahaling bestida na amoy mamahaling pabango na hindi kailanman kayang bilhin ng isang ordinaryong tao. Sa kabilang dulo ng silid, nakaluhod si Mireya sa malamig na sahig. Ang kanyang magagaspang na kamay ay marahang nagpupunas ng maligamgam na bimpo sa maninipis at walang buhay na mga binti ni Leo. Ang 5 taong gulang na bata ay nakatingin lamang sa kawalan, tila sanay na sa mga salitang dumudurog sa kanyang murang isipan. Nanikip ang lalamunan ni Mireya. Ang mainit na tuwalya na hawak niya ay unti-unting lumamig, ngunit mas malamig ang pakiramdam na gumagapang sa kanyang dibdib. Pinisil niya ang bimpo hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Pinipigilan ang sariling harapin ang matapobreng Donya. Sila ang nakatira sa mansyon, sila ang may apelyidong tinitingala. Ngunit paano nakakatulog ang isang lola sa gabi habang inililibing ng buhay ang sariling apo sa mga salita? Walang narinig na sagot si Veronique, kaya't umikot ito upang umalis. Ang matutulis na takong ng kanyang sapatos ay lumikha ng ritmong tila nagmamadaling lumayo sa isang sumpa, hanggang sa tuluyan itong lamunin ng katahimikan ng malawak na pasilyo. Naiwan si Mireya kasama si Leo at ang mayordomang si Yaya Lorna. Lumapit si Lorna dala ang isang mangkok ng lugaw na kanina pa lumamig. Padabog niyang inilapag ang tray sa maliit na mesa. Bilisan mo nang kumain, bata ka, dami ko pang gagawin. Gusto mo bang isumbong kita sa lola mo? Mabilis at naiinis na wika ng mayordoma. Hindi gumalaw si Leo. Ang kanyang maliliit na daliri ay nakakuyom sa gilid ng kanyang wheelchair. Dahil sa inis, hinawakan ni Lorna ang braso ng bata at mariing kinurot ang manipis nitong balat. Ang maliit na katawan ni Leo ay napapitlag. Wala siyang kakayahang lumaban at kahit ang pag-iyak ay tila nakalimutan na niya. Isang mabilis at pigil na daing lamang ang kumawala sa kanyang mga labi. Bago pa man maulit ni Lorna ang kanyang kalupitan, mabilis na pumagitna si Mireya. Ginamit niya ang kanyang sariling katawan bilang kalasag. Mahigpit na yinakap ang nanginginig na bata at inilayo ito sa mga kamay ng mayordoma. Ako na po ang magpapakain sa kanya, Yaya Lorna. Mahinahon ngunit may diin na wika ni Mireya. Baka malate pa kayo sa mga utos ni Senyora. Hayaan niyo na po kami rito. Tumaas ang kilay ni Lorna. Pinasadahan ng mapangmataas na tingin ang murang uniforme ni Mireya. Siguraduhin mo lang na uubusin niya yan, kundi ikaw ang mananagot. Mga squatter talaga. Ang galing magmalinis. Umirap ang mayordoma bago tuluyang lumabas ng silid. Nang masigurong sila na lamang dalawa, dahan-dahang iniharap ni Mireya si Leo. Hinaplos niya ang namumulang braso ng bata. Walang luhang pumatak mula kay Leo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at pangungulila. Marahang isinandal ni Mireya ang ulo ng bata sa kanyang dibdib. Hinahayaan itong marinig ang tibok ng kanyang puso, isang paalala na mayroon pang buhay, na mayroon pang nagmamahal. Milya-milya ang layo mula sa nasasakal na kwartong yon, sa isang madilim at malamig na opisina, sa pinakamataas na palapag ng isang gusali, isang pares ng mata ang nakatutok sa kumikinang na monitor. Nakaupo si Don Daniel Carter sa kanyang silyang gawa sa mamahaling balat.
Ang liwanag mula sa screen ay nagpapatalim sa mga anino sa kanyang mukha. Kitang-kita niya ang lahat. Narinig niya ang bawat malupit na salita ng kanyang ina. Napanood niya ang palihim na pagkurot ni Lorna. Nakita niya ang bawat panginginig ng kanyang kaisa-isang anak. At higit sa lahat, nasaksihan niya kung paano naging kalasag ang isang hamak na katulong na hindi niya man lang kabisado ang buong pangalan. Ngunit ano ang ginawa ng isang Don Daniel Carter? Wala. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang binubuksan ang isang maliit na bote ng gamot. Kumuha siya ng 2 tableta at mabilis itong nilunok, kasabay ng mainit na alak mula sa kanyang baso. Ang paglapag ng babasaging baso sa ibabaw ng kanyang mesa ay nag-iwan ng mahinang dagundong sa tahimik na opisina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang ang alaala ng dugo ang sasakyan, ang huling hininga ng kanyang asawa at ang pagkawala ng kakayahang maglakad ng kanyang anak ay muling bumabalot sa kanyang isipan. Tinakasan niya ang lahat. Gumastos siya ng milyon-milyon upang magkabit ng mga palihim na mata sa bawat sulok ng kanyang mansyon. Pilit kinukumbinsi ang sarili na pinoprotektahan niya si Leo mula sa malayo. Ngunit ang totoo, siya ay isang duwag na nagtatago sa likod ng mga lente. Hindi niya kayang harapin ang pisikal na patunay ng kanyang pagkawasak. Hindi niya kayang yakapin ang kanyang anak dahil tuwing gagawin niya iyon, nararamdaman niyang may kulang. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa monitor. Si Mireya ay patuloy sa pag-aalo kay Leo. Ang pagmamahal na ibinibigay nito ay tila isang sumpa na lalong nagpapabigat sa konsensya ni Daniel. Sa kabilang banda, matapos mapakalma ang bata, napatitig si Mireya sa kabuuan ng malawak na silid. Napakaraming mamahaling laruan na hindi nabubuksan. Napakaraming bintana, ngunit tila walang hanging makapasok. At habang pinagmamasdan niya ang paligid, may isang maliit na detalye ang nakapukaw ng kanyang atensyon. Sa ibabaw ng mataas na istante, sa gitna ng mga nakasalansan na libro, may isang stuffed toy na oso. Sa kanang mata ng laruan, may isang napakaliit na pulang ilaw na kumikislap. Isang kamera. Naramdaman ni Mireya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi siya tanga. Alam niya na ang lahat ng galaw niya ay may nagmamasid. At iisa lamang ang may kakayahang gawin iyon sa bahay na ito. Ang lalaking nagbabayad sa kanya, ang lalaking nag-iwan sa sariling anak sa isang silid na puno ng mga halimaw. Dahan-dahang tumayo si Mireya. Hinarap niya ang estante. Tiningnan niya ng diretso ang pulang ilaw na iyon. Wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng isang matinding paghuhusga. Ang titig na yon ay tumago sa screen ng laptop, pumasok sa madilim na opisina, at direktang sumaksak sa nagtatagong kaluluwa ni Daniel. Pera lang ang mayroon ka, Don Daniel, ngunit napakabulok ng iyong pagkatao. Napalunok si Daniel. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang pinakamakapangyarihang lalaki sa industriya ay nakaramdam ng matinding hiya mula sa isang katulong na nakatayo lamang sa pagitan ng mga laruan ng kanyang anak. Ang nakakabulag na liwanag mula sa lente ng kamera ay paulit-ulit na pumunit sa katahimikan ng malawak na silid. Sit up straight, Leo. Huwag kang magmukhang kawawa. You are a Carter, act like one. Matigas na utos ni Doña Veronique habang walang ingat na hinahatak patalikod ang mahihinang balikat ng 5 taong gulang na bata upang isandal sa silyang de gulong. Sa bawat maingat na pag-aayos ng Donya sa pagkakaupo ni Leo, makikita ang kanyang pagnanais na maging maayos ang posisyon ng bata. Marahan niyang inayos ang mga binti nito na hindi madaling igalaw, habang dahan-dahang itinuwid ang ulo upang maging komportable ang pagkakaupo. Tahimik lamang si Leo, walang luhang makikita, ngunit ang banayad na paghinga at marahang paggalaw ng kanyang maliit na dibdib ay nagpapahiwatig ng kanyang pagod at pag-aalangan. Habang pinipilit niyang manatiling kalmado, kailangan ng Donya ang isang perpektong litrato para sa isang sikat na magazine ng mga negosyante. Isang patunay na ang pamilya Carter ay nananatiling matatag at walang depekto. Kahit pa ang totoo
ay unti-unti na silang nabubulok mula sa loob. Nakatayo lamang si Mireya sa isang sulok. Mahigpit ang pagkakakuyom ng mga kamay sa gilid ng kanyang palda. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang hablutin ang bata mula sa malamig na silyang iyon at ilayo sa mga taong ang tingin sa kanya ay isa lamang tropeyo na kailangang ipagmalaki. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Isang maling galaw, alam niyang mawawalan siya ng trabaho at tuluyan ng maiiwang walang kalasag si Leo. At paano na ang kanyang inang nakaratay sa ospital? Ang bigat ng utang na loob at pangangailangan ay isang tanikalang pumipigil sa kanyang mga paa. Nang makuha na ang inaasam na perpektong litrato, mabilis na tumalikod si Veronique. Make sure he stays clean, Mireya. May mga bisita ako mamayang gabi. Ilayo mo siya sa paningin nila. Malamig na habilin nito bago tuluyang nilisan ng silid. Kasunod ang litratista. Nang masigurong sila na lamang dalawa, mabilis na lumapit si Mireya kay Leo. Ang bata ay nakayuko. Ang mga maliliit na kamay ay nanginginig na nakahawak sa mga bakal ng wheelchair. Tila isa siyang ibon na nakakulong sa isang napakaliit na hawla, nahihirapang huminga. Hindi nag-atubili si Mireya. Dahan-dahang inilayo niya ang mga kamay ng bata mula sa malamig na bakal. Maingat niyang binuhat ang maliit na katawan ni Leo. Iniwasan ang mga bahaging may pasa mula sa magaspang na paghawak ng kanyang lola. Inilayo niya ang bata mula sa nakakasakal na silya at dahan-dahang inihiga sa ibabaw ng makapal at malambot na karpet sa gitna ng kwarto. Ang katawan ni Leo ay nanigas noong una, sanay sa patakaran na bawal siyang bumaba mula sa kanyang upuan kung walang utos. Ngunit nang maramdaman niya ang lambot ng tela sa kanyang likuran at ang mainit na presensya ni Mireya, unti-unting lumuwag ang kanyang paghinga. Sa halip na maupo sa silya at bantayan ng bata mula sa itaas, ginawa ni Mireya ang isang bagay na hindi pa nagagawa ng sinuman sa bahay na yon. Humiga siya ng palapad sa sahig, pantay ang mukha sa paningin ni Leo. Wala siyang pakialam kung madumihan man ang kanyang lumang uniforme o kung sitahin siya ng mayordoma. Ang mahalaga ay ang mga mata ng batang nakatingin sa kanya ngayon, mga matang naghahanap ng kalinga. Ginamit ni Mireya ang kanyang magaspang at kalyadong mga daliri, mga kamay na nahubog sa hirap ng paglalaba at paglilinis, upang marahang ayusin ang magulong buhok ni Leo. Ang bawat haplos niya ay may kasamang dalangin ng paghilom. Alam mo ba, Leo, mahinang bulong ni Mireya, ang kanyang tinig ay kasing lambot ng oyayi. Doon sa probinsya namin, kapag nakahiga kami sa damuhan, kitang-kita namin ang mga bituin. Minsan, pakiramdam ko, abot kamay ko sila. Itinaas ni Mireya ang kanyang isang kamay sa ere, na tila may kinukuha mula sa mataas at puting kisame ng kwarto. Sinundan ito ng paningin ni Leo. Pero alam mo kung ano ang pinakamagandang bituin? Patuloy niya, sabay baba ng kanyang kamay at marahang idinampi ang hintuturo sa dulo ng ilong ni Leo. Yung bituin na nakikita ko ngayon mismo sa mga mata mo. Isang mahinang tunog ang kumawala mula sa mga labi ng bata. Isang tunog na matagal nang ibinaon ng kalungkutan. Nagsimula ito sa isang munting na ngiti, hanggang sa maging isang tahimik at inosenteng pagtawa. Ang pagtawa ni Leo ay tila isang himala na nagpaliwanag sa madilim na kwartong iyon. Sa loob ng 6 na buwan matapos ang malagim na aksidente, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ng tunay na kagalakan ang bata. Niyakap ni Mireya si Leo at masaya silang nagpalitan ng nangiti. Nakalimutan ang malupit na mundong nakapaligid sa kanila, ngunit ang himalang iyon ay may isang tahimik na manonood. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakatitig si Don Daniel Carter sa screen ng kanyang laptop. Ang pagtawa ng kanyang anak na umaalingaw-ngaw mula sa speaker ay tila isang punyal na paulit-ulit na ibinabaon sa kanyang dibdib. Iyon ang tawang hinahanap-hanap niya tuwing gabi bago siya matulog. Iyon ang tawang pilit niyang binibili ng mga mamahaling laruan at doktor mula sa ibang bansa.
Ngunit heto ang isang katulong, isang estrangherang walang maipagmamalaking yaman o pinag-aralan, nakahiga sa sahig, ginagawa ang kaisa-isang bagay na hindi kayang gawin ni Daniel, ang magpakababa at samahan ang kanyang anak sa kalungkutan nito. Napakuyom ang mga kamao ni Daniel hanggang sa mamula ang kanyang mga buko. Ang matinding awa sa sarili ay mabilis na napalitan ng isang nakakapasong selos. Isang mabigat na ego ng isang ama ang nadurog. Nararamdaman niyang unti-unting inaagaw ng babaeng yon ang natitirang piraso ng kanyang pagiging ama. Isinara niya ang laptop ng marahas. Hindi na niya kaya itong panoorin mula sa malayo. Makalipas ang halos kalahating oras, ang mabibigat na hakbang ni Daniel ay nag-iwan ng alingawngaw sa makintab na sahig ng mansyon. Nagmamadali siyang naglakad patungo sa pasilyo ng kwarto ni Leo. Ang kanyang paghinga ay mabilis. Ang utak ay puno ng kaguluhang hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang pagliko, nahagip ng kanyang paningin si Yaya Lorna. Ang mayordoma ay nakatayo sa labas ng kwarto ni Doña Veronique. Mabilis na isinilid ang isang asul na sobre sa loob ng malalim na bulsa ng kanyang apron bago kumatok at pumasok. May isang bahagi sa isip ni Daniel ang nagtaka kung ano ang itinatago nito. Ngunit ang kanyang pagkauhaw na patunayan ng sarili bilang isang ama ang nanaig. Binaliwala niya ang tagpo at nagpatuloy sa paglalakad. Tumigil siya sa harap ng pintuan ni Leo. Walang pag-aalinlangan, pinihit niya ang siradura at tinulak ang pinto. Ang mainit na hangin sa loob ng kwarto ay biglang napalitan ng nakakamatay na lamig mula sa presensya ni Daniel. Natigil ang pagtawa ni Leo. Ang mga mata ng bata na kanina ay puno ng kislap ay agad na napalitan ng takot at pag-iwas. Mabilis na napatago ang bata sa likuran ni Mireya. Dahan-dahang nag-angat ng paningin si Mireya. Nakita niya ang matangkad at formal na figura ni Don Daniel Carter. Suot ang kanyang mamahaling suit, nakatayo sa hamban ng pinto, tulad ng isang huwes na handang magpataw ng parusa. Nagtama ang kanilang mga paningin. Ang mga mata ni Mireya ay nagtataka, ngunit puno ng pagpoprotekta, habang ang mga mata ni Daniel ay nagliliyab sa isang halong selos at pagtatanggol sa sariling kahinaan. Tiningnan ni Daniel ang silyang de gulong na walang laman at ibinalik ang tingin sa dalawang taong nakahiga sa kanyang mamahaling karpet. Ang kanyang ego ay kailangang magtago sa likod ng galit. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ilapag ang anak ko sa sahig, Mireya? Ang boses ni Daniel ay kasing talim ng yelo, walang puwang para sa anumang paliwanag. Ang lamig ng mga salita ni Daniel ay tila nagyayelong hangin na pumuno sa bawat sulok ng kwarto. Ang kanyang panga ay matigas at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong galit at pagtatanggol sa sarili. Nakatayo siya doon tulad ng isang haring nasasaktan dahil nakita niyang mas masaya ang kanyang kaharian sa piling ng iba. Dahan-dahang bumangon si Mireya mula sa pagkakadapa. Maingat niyang inalalayan si Leo pabalik sa silyang digulong. Sinisiguro na hindi maramdaman ng bata ang tensyon na namamagitan sa kanila. Matapos masigurong komportable si Leo, hinarap niya si Daniel. Hindi siya yumuko. Hindi niya iniwas ang kanyang paningin. Sa halip, tiningnan niya ng diretso ang mga mata ng bilyonaryo. Kailangan po niya ng kalaro, Don Daniel. Mahinahon, ngunit buo ang boses na wika ni Mireya. Hindi po niya kailangan ng bantay na nakatayo lang sa malayo. Ang sahig po, kahit gaano kalamig o kadumi, ay mas nagiging mainit kapag may kasama siyang nagtatawanan. Ang mga salitang yon ay tumago sa dibdib ni Daniel. Bawat letra ay tila sumusumbat sa kanyang pagiging ama. Pilit niyang nilabanan ang katotohanan yon. Humakbang siya palapit kay Leo. Nais niyang patunayan kay Mireya at sa kanyang sarili na kaya rin niyang magbigay ng kalinga. Iniunat niya ang kanyang nanginginig na kamay upang haplusin ang buhok ng bata. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, mabilis na umurong si Leo.
Inilayo ng bata ang kanyang ulo at mahigpit na pumikit na tila inaasahan na may malamig na utos na susunod tulad ng ginagawa ni Doña Veronique. Ang pag-atras na iyon ay isang matinding sampal kay Daniel. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ramdam ang sugat sa kanyang ego na mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Ibinaba niya ang kanyang kamay at kinuyom ito. Nang walang sinasabing salita, mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng silid. Iniwan ang malamig at mabigat na hangin sa paligid. Pagsapit ng gabi, binalot ng katahimikan ang mansyon. Ang lahat ay natutulog na, maliban kay Mireya na nakatayo sa madilim na bahagi ng kusina. Ang tanging liwanag lamang ay nagmumula sa maliit na bombilya sa itaas ng lababo. Hawak niya ang kanyang lumang cellphone, paulit-ulit na binabasa ang mensahe mula sa ospital. Mireya, kailangan na nating bayaran ang kalahati ng bill ni nanay bukas para maituloy ang operasyon. Wala na akong mahiraman. Mensahe ng kanyang kapatid. Ang mga luha na buong araw niyang pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Pinunasan niya ito ng likod ng kanyang palad, ngunit patuloy pa rin itong umaagos. Paano niya bubuuin ang malaking halaga? Ang kanyang sahod ay hindi sapat. Ang kaisipan na baka mawala ang kanyang ina ay isang bigat na hindi niya kayang dalhin. Kumuha siya ng isang lukot na litrato mula sa kanyang pitaka. Isang lumang larawan ng kanyang ina. Tinitigan niya ito. Ngunit may isang kakaibang detalye sa background ng litrato. Isang babaeng nakatalikod na may pamilyar na hubog. Isang hugis na tila nakita na niya sa isa sa mga lumang painting sa mansyon. Iniwas niya ang isiping iyon at ibinalik ang litrato. Kailangan niyang magpakatatag. Sa mga sandaling yon, hindi niya namalayan na may isang bultong pumasok sa kusina. Pumunta si Daniel doon upang kumuha ng malamig na tubig. Ang kanyang isip ay ginugulo ng mga imahe. Ang pag-atras ni Leo. Ang dugong umaago sa sementadong kalsada noong gabi ng aksidente. Ang ingay ng pagbasag ng salamin. Ang pakiramdam ng pagkawalan ng kontrol. Ang mga alaala ay bumabalot sa kanya tulad ng isang makapal na usok. Pinipigilan ang pagpasok ng hangin sa kanyang baga. Isang matinding panic attack ang umaatake sa kanya. Nabitawan niya ang basong hawak niya. Ang pagkabasag nito sa makintab na sahig ay lumikha ng isang matalim at nakakabinging ingay. Napahawak si Daniel sa kanyang dibdib, sa pilitang humihinga. Ang kanyang mukha ay namumutla habang dahan-dahang napapasandal sa malamig na pader hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Mabilis na pinunasan ni Mireya ang kanyang mga luha nang marinig ang ingay. Paglingon niya, nakita niya ang pinakamakapangyarihang lalaki sa mansyon na mukhang batang nawawala, nanginginig at hirap na hirap huminga. Nakalimutan niya ang kanyang sariling problema. Mabilis siyang lumapit at maingat na lumuhod sa tabi ng mga basag na salamin. Don Daniel. Don Daniel, tumingin po kayo sa akin. Malambot ngunit punong-puno ng pag-aalalang wika ni Mireya. Hindi makatingin si Daniel. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paghihirap, isang pamilyar at kakaibang amoy ang dahan-dahang pumasok sa kanyang kamalayan. Hindi ito ang amoy ng mga mamahaling pabango na ginagamit ni Veronique o ng mga kilalang tao sa kanyang kumpanya. Ito ay ang amoy ng murang sabon na may halong halimuyak ng sariwang sampagita. Isang amoy na napakasimple, napakalinaw at nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Ito ang amoy ni Mireya. Dahan-dahang ibinaling ni Daniel ang kanyang ulo. Ang malapad at nanginginig niyang balikat ay hindi sinasadyang dumampi sa braso ni Mireya. Ang init na nagmula sa balat ni Mireya ay tila isang angkla na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ang amoy ng sampagita ay unti-unting nagpabagal sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Inalalayan siya ni Mireya upang tumayo. Hindi ininda ang bigat ng bilyonaryo. Nang makatayo sila, nanatili silang magkalapit.
Ang distansya sa pagitan nila ay halos mawala. Ramdam ni Daniel ang pagmamalasakit na wala man lang bahid ng paghuhusga. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng pangangailangan na magtago. Magsisimula na sanang umatras si Mireya upang magbigay ng espasyo at linisin ang kalat sa sahig. Ngunit bago pa man siya makahakbang palayo, naramdaman niya ang isang mahigpit ngunit nanginginig na hawak sa laylayan ng kanyang lumang uniporme. Lumingon si Mireya. Ang mga mata ni Daniel, na kadalasan ay malamig at puno ng awtoridad, ngayon ay nagpapakita ng labis na pagkasira at pangangailangan. Huwag kang aalis, bulong ni Daniel. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. Parang isang batang takot, maiwan sa dilim. Ang mahigpit na paghawak ni Daniel sa laylayan ng lumang uniforme ni Mireya noong madaling araw na yon ay isang lihim na ibinaon nila sa pagdating ng umaga. Ngunit ang epekto nito ay hindi nakalampas sa matatalas na mata ni Doña Veronique. Nakatayo ang Doña sa itaas ng grand staircase, pinagmamasdan ng kanyang anak na tahimik na humihigop ng kape sa mahabang hapagkainan. Wala ang madalas na panginginig ng mga kamay nito. Wala ang malalim na gatla sa kanyang noo na palatandaan ng walang katapusang stress. Ang kalmadong anyo ni Daniel ay isang banta sa kapangyarihan ng Doña. Ayaw niyang may ibang nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang anak dahil nangangahulugan yon ng pagkawala ng kanyang kontrol. Kailangan niyang ipaalala kay Daniel kung sino ang nagmamay-ari ng kanyang buhay. Ilang minuto pa ang lumipas. Bumukas ang malalaking pinto ng mansyon upang salubungin ang isang panauhin. Pumasok si Isabela, ang tagapagmana ng isang malaking kumpanya ng asero. Ang kanyang presensya ay umaalingasaw sa mamahaling pabango at pekeng pagbati. Nakangiti siyang humalik sa pisngi ni Veronique bago umupo sa tabi ni Daniel na bahagyang lumayo upang iwasan ang matapang na amoy nito. Sa kusina, inihahanda ni Mireya ang mga plato ng almusal. Nang akma na siyang lalabas, hinarang siya ni Yaya Lorna. Kinuha ng mayordoma ang isang luma, kupas, at may mantsang apron mula sa basurahan ng mga basahan at walang awang inihagis ito sa dibdib ni Mireya. Isuot mo yan. Mataray na utos ni Lorna. May bisita si Senyora. Dapat alam mo kung saan ang lugar mo. Gusto niyang ikaw ang magsilbi ng kape para makita ng lahat kung gaano kakadumi. Napalunok si Mireya. Ang hiya ay parang mainit na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao, ngunit inisip niya ang utang sa ospital ng kanyang ina. Walang imik niyang isinuot ang maruming apron at binuhat ang mabigat na silver tray palabas ng kusina. Pagdating niya sa hapagkainan, naramdaman agad niya ang mapanlait na tingin ni Isabela sa kanyang kabuuan. Ngunit mas masakit ang pag-iwas ng tingin ni Daniel. Ang lalaking nanghingi ng saklolo sa kanya kagabi ay ngayon nakayuko, hindi magawang ipagtanggol ang kanyang dignidad. Daniel, my son, panimula ni Veronique habang hinihiwa ang kanyang pagkain. Isabela and I were talking about the merger. Alam mo naman kung gaano kahalaga ang alyansang ito, hindi ba? Kung hindi dahil sa mga koneksyon ko at sa perang ibinuhos ko, noong muntik nang bumagsak ang kumpanya nyo dahil sa kapabayaan ng papa mo, wala kang opisinang inuuwian ngayon. Utang mo sa akin ang buhay mo. Ang salitang utang na loob ay inihagis ng Donya na parang isang matigatig na tanikala na inipulupot sa leeg ni Daniel. Tumango lamang ang bilyonaryo, ang kanyang panga ay matigas. Of course, tita, malambing na sabat ni Isabela. Daniel just needs fewer distractions. Speaking of distractions, kumusta na ba si Leo? I heard of a very exclusive, high-end facility in Switzerland para sa mga batang. You know, katulad niya, mas mababantayan siya ron at hindi na magiging pabigat sa schedule ni Daniel. Natigil si Mireya sa pagtitiyak ng kape sa tasa ni Daniel. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Isang pasilidad, ipapatapon nila ang isang batang 5 taong gulang sa ibang bansa dahil lang sa siya ay naging isang abala?
That's a brilliant idea, Isabella. Nakangiting sang-ayon ni Veronique, hindi alintana ang presensya ng katulong. He is a broken child. The boy is a reminder of Letitia's tragedy. It's time to move on. Nang mabanggit ang pangalan ng yumaong asawa na si Leticia, isang kakaibang reaksyon ang naganap. Ang matamis na ngiti ni Isabella ay biglang naglaho. Mahigpit niyang kinuyom ang hawak na tinidor hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. At isang mabilis na anino ng kaba at paitang dumaan sa kanyang mga mata. Isang reaksyong hindi nakita ng sinuman, ngunit naramdaman sa biglaang paninigas ng kanyang balikat. Bakit siya nakaramdam ng takot sa pangalan ng patay? Ngunit ang buong atensyon ni Mireya ay na kay Daniel. Tiningnan niya ang ama ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Magsalita po kayo. Ipagtanggol ninyo ang anak ninyo. Sabihin ninyong hindi siya isang pabigat. Naramdaman ni Daniel ang bigat ng titig ni Mireya. Naalala niya ang amoy ng sampagita. Naalala niya ang pagtawa ni Leo habang nakahiga sa sahig. Ibinuka niya ang kanyang bibig, handa sanang tutulan ng plano. Ngunit nang magtaas ng kilay ang kanyang ina, pinapaalala ang walang hanggang utang na loob at kapangyarihan nito na sirain ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Umurong ang kanyang dila. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa kanyang plato. Ang katahimikan ni Daniel ay isang pumapatay na pag-amin ng kanyang karuwagan. Naramdaman ni Mireya ang matinding pagkadismaya. Kumuha siya ng isang maliit na pamunas at nagsimulang linisin ang mga nagkalat na mumo ng tinapay sa malapit kay Daniel. Bawat paggalaw ng kanyang nanginginig na kamay ay may kasamang tahimik na panalangin. Panalangin na sana isang araw, matutong tumayo ang lalaking ito hindi para sa kumpanya, kundi para sa sariling dugo at laman. Nang matapos ang almusal, bumalik si Mireya sa kusina. Nakatayo siya sa harap ng lababo, nakatingin sa umaagos na tubig. Pagod ang katawan at kaluluwa. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay unti-unting lumulukob sa kanya. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang malamig na presensya sa kanyang likuran. Bago pa man siya makalingon, isang makapal at mabigat na sobre ang inilapag sa ibabaw ng bakal na lababo. Ang pagbagsak nito ay lumikha ng isang matalim na alingawngaw. Nakasandal si Doña Veronique sa hamba ng pinto, nakahalukip-kip. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Alam ko kung magkano ang kailangan mo para sa operasyon ng nanay mo sa probinsya. Malamig at mabagal na wika ng Donya. Hindi ito isang alok ng tulong. Ito ay isang banta. 2 beses ang halaga ng utang mo ang nasa loob niyan. Kunin mo ito, iimpake mo ang mga basahan mo, at umalis ka sa pamamahay ko. Tiningnan ni Mireya ang sobrang naglalaman ng kaligtasan ng kanyang ina at ibinalik ang tingin sa Donya. Lumapit ng bahagya si Veronique, ang kanyang boses ay naging isang nakakalasong bulong. Umalis ka na habang may awa pa ako. Bago ko sirain ang buhay mo at bago ko siguraduhin na wala ng ospital na tatanggap sa hayop mong ina. Ang malamig na sobre ng pera ay nanatiling nakapatong sa pagitan nila, naghihintay ng desisyon na magbabago sa lahat. Sa labas ng bintana, ang hangin ng Disyembre ay nagsisimula ng maging mapait. Ang buong mansyon ng mga Carter ay puno ng magagarbong dekorasyon. May malalaking Christmas tree na kumikinang sa ginto at pilak, mga mamahaling regalo na nakasalansan na parang mga bundok, at mga kumukutitap na ilaw na nagpapakita sa buong lungsod kung gaano sila kayaman. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang bahay ay nananatiling malamig at walang kaluluwa. Sa loob ng malawak na kwarto ni Leo, walang ni isang patak ng Pasko ang makikita. Ang mga bintana ay nakasara at ang tanging kulay lamang na namamayani ay ang mapuputlang asul ng kanyang mga bedsheet. Pilit na iniwasan ni Mireya na isipin ang sobrang naglalaman ng pera na naiwan sa kusina. Ang banta ni Doña Veronique ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit ang makita, ang batang walang buhay na nakatingin sa labas ng bintana ay mas nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi niya maiiwan si Leo, hindi pa ngayon.
Leo, malambing na tawag ni Mireya habang inilalapag ang ilang lumang dyaryo, isang mangkok ng gawang bahay na pandikit na yari sa harina at tubig, at mga piraso ng makukulay na papel na palihim niyang kinuha mula sa mga basurahan ng mga regalo. Alam mo ba kung anong araw bukas? Pasko na. Gagawa tayo ng sarili nating bituin. Lumingon ang bata. Wala itong reaksyon noong una, ngunit nang makita niya ang pagtupi ni Mireya sa mga dyaryo, ang kanyang maliliit na daliri ay unti-unting gumalaw. Itinuro ni Mireya kung paano idikit ang mga piraso ng makukulay na papel upang bumuo ng isang hugis ng parol. Sa kabila ng mga nanginginig nitong kamay, sinubukan ni Leo. Nang matapos nilang dikitan ng huling kanto, nag-angat ng tingin si Leo. Ang kanyang mukha na madalas ay puno ng kalungkutan ngayon ay pinailawan ng isang napakalaki at dalisay na ngiti. Ang kanyang tawa ay kasing tamis ng kampana tuwing madaling araw. Ito ang kanyang unang Pasko na may kasamang tunay na init. Sa kanyang opisina, hindi alam ni Daniel na mayroon ng luhang tumutulo sa kanyang pisngi. Ang kanyang cellphone na nakakonekta sa kamera sa kwarto ni Leo ay mahigpit niyang hawak. Nakita niya ang bawat paggalaw ng maliliit na kamay ng kanyang anak. Nakita niya ang ngiting inakala niyang namatay na kasama ng kanyang asawa. Ang yelo sa kanyang puso ay unti-unting natutunaw. Pinalitan ng isang matinding pananabik na umuwi at hawakan ang mumunting parol na yon kasama ang kanyang anak. Ang takot na dulot ng utang na loob sa kanyang ina ay sandaling naglaho, napalitan ng isang tapang na matagal nang natutulog. Ngunit ang kasayahang yon ay mabilis na winasak. Bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto ni Leo. Tumambad ang figura ni Doña Veronique. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit habang nakatingin sa nakasabit na parol sa bintana. Ang kanyang paningin ay nagpalipat-lipat kay Mireya na may bahid ng pandikit sa kamay at sa batang may hawak na gunting. Ano ang basurang ito? Sigaw ni Veronique. Ang boses nito ay parang kulog na yumanig sa kwarto. Mabilis siyang naglakad palapit sa bintana. Naramdaman ni Mireya ang panganib. Senyora, Pasko po bukas. Gusto lang po sana ni... Bago pa man matapos ni Mireya ang kanyang sasabihin, malupit na hinablot ni Veronique ang parol mula sa bintana. Ang mga dyaryo at makukulay na papel na pinaghirapang idikit ni Leo ay marahas na pinunit ng Donya gamit ang kanyang mga kamay na puno ng mamahaling singsing. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila tunog ng pagwasak sa puso ng isang bata. Ibinagsak niya ang mga punit na piraso sa sahig at pinag-apakan ito ng kanyang matutulis na takong hanggang sa maging isa na lamang itong kalat. Wala akong puwang sa pamamahay ko para sa mga squatter na dekorasyon. At ikaw, dinuro ni Veronique si Leo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Wala kang silbi. Isa kang pabigat na ginagamit lang para hiyain ang pamilyang ito. Ang mga salitang iyon ay tumagos ng malalim kay Leo. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng panginginig at isang malakas at nakakawasak na iyak ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang mga luhang pumatak mula sa mga mata ng bata ay hindi dahil sa takot sa kanyang lola, kundi dahil ang tanging piraso ng kasiyahan na ginawa nila ng kanyang yaya Mireya ay naging dumi na lamang. Nang marinig at makita ito ni Mireya, nagliyab ang kanyang damdamin. Itinapon niya sa gilid ang pag-iingat at ang takot sa banta ng Donya. Tumakbo siya at mabilis na hinakap si Leo, pilit na pinoprotektahan ang mga mata ng bata mula sa kalupitan ng sarili nitong dugo at laman. Habang nangyayari ang komosyon, sa labas ng bukas na pinto, nakatayo si Yaya Lorna. Tinitingnan niya ang eksena. Ang kanyang mukha, na madalas ay puno ng kayabangan, ngayon ay kakikitaan ng isang lihim na takot habang nakatingin kay Veronique. Isang takot na tila nagsasabing alam niya kung hanggang saan ang kayang patayin ng Donya para lang sa kapangyarihan. Saktong dumating si Daniel. Ang kanyang paghinga ay humihingal mula sa pagmamadaling pag-uwi.
Nakita niya ang mga punit na papel sa sahig. Ang parol na kanina lang ay nagbigay ng ngiti sa kanyang anak. Nakita niya ang kanyang ina, mataas ang noo at puno ng pagmamalaki. At nakita niya si Mireya, nakaluhod, nanginginig, ngunit mahigpit na nakayakap kay Leo. Pilit na sinasalo ang sakit na dapat ay siya ang umaako bilang ama. Bumuka ang bibig ni Daniel. Isang salita na ng pagtutol ang handa niyang pakawalan upang ipagtanggol ang kanyang mag-ina. Ngunit bago pa man may lumabas na tunog sa kanyang lalamunan, mabilis na lumapit si Veronique kay Mireya. Ang matalas na palad ng Donya ay mabilis na dumapo sa pisngi ni Mireya. Ang tunog ng sampal na yon ay isang matinding sampal sa buong pagkatao ng pamilya Carter. Nag-iwan ng mapula at mahapding marka sa balat ng isang babaeng nagmahal ng walang hinihinging kapalit. Ang hapdi ng sampal ay mabilis na kumalat sa pisngi ni Mireya, ngunit hindi niya ininda ang sakit sa kanyang balat. Ang tanging naririnig niya ay ang humihikbing pag-iyak ni Leo na mahigpit na nakasiksik sa kanyang dibdib. Nananatili siyang nakayakap sa bata. Ang kanyang katawan ay naging panangga laban sa anumang posibleng susunod na hagupit. Hindi niya ibinaba ang kanyang paningin. Hinarap niya si Doña Veronique. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik hindi dahil sa galit para sa sarili, kundi para sa batang walang kalaban-laban. Nakatayo lamang si Daniel sa may pintuan. Ang kanyang buong pagkatao ay tila naging isang estatwa. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mapulang marka sa mukha ni Mireya. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa matinding galit. Isang galit na matagal na niyang ibinaon. Nakikita mo ba kung ano ang ginagawa ng basurang ito sa pamamahay natin, Daniel? Matinis at mataas na tinig ni Veronique. Pilit na ipinapakita ang kanyang kapangyarihan. Inayos niya ang kanyang alahas sa leeg. Tila wala siyang ginawang masama. Ginugulo niya ang utak ng anak mo. Tinuturuan niyang maging mahina. Kailangan na niyang umalis bago pa niya sirain ang lahat ng plano natin para kay Isabela. Inaasahan ng Donya ang madalas na pananahimik at pagtango ng kanyang anak. Inaasahan niyang susunod si Daniel dahil sa tanikalan ng utang na loob. Ngunit sa pagkakataong ito, walang salitang lumabas sa bibig ni Daniel bilang pagsang-ayon. Sa halip, tahimik siyang humakbang papasok ng silid. Nilampasan niya ang kanyang ina nang walang ni isang tingin. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, mismo sa gitna ng mga nakakalat na punit na dyaryo at makukulay na papel. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng mga milyon-milyong pisong kontrata, ay dahan-dahang pinulot ang mga sira-sirang piraso ng parol. Ang bawat pagpulot niya ay isang tahimik na pagre-rebelde, isang patunay na may mga bagay na hindi kayang sirain ng pera at kapangyarihan. Nakita ni Veronique ang ginawa ni Daniel. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding inis. Pilit niyang pinanatili ang kanyang tindig bago marahas na tumalikod at naglakad palabas. Ang kanyang mabibigat na hakbang ay nag-iiwan ng banta sa buong paligid. Kinabukasan, ang epekto ng nangyari ay ramdam sa buong mansyon. Hinanap ni Daniel si Yaya Lorna. Natagpuan niya ang mayordoma na inaayos ang mga bulaklak sa sala. Walang pag-aalinlangan, nilapitan niya ito. Ang kanyang presensya ay malamig at nagbabadya. "Lorna," panimula ni Daniel. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may dalang bigat ng isang babala. Kung may makita pa akong panibagong pasa sa katawan ng anak ko, o kung may makita pa akong luha sa kanyang mga mata, dahil sa inyo, hindi lang ang trabaho mo ang kukunin ko. Sisiguraduhin kong wala ka nang makukuhang trabaho kahit saan. Naiintindihan mo ba? Nanlaki ang mga mata ni Lorna. Ang madalas niyang pagiging mataray ay biglang naglaho, napalitan ng matinding kaba. Tumango siya ng mabilis, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng bilyonaryo. Sa kabilang banda, hindi maalis sa isip ni Daniel ang marka sa pisngi ni Mireya. Alam niyang wala siyang mukhang maihaharap dito. Sa halip na kausapin ito,
Pumunta siya sa isang mamahaling botika. Bumili siya ng pinakamabisang gamot at pinakamahal na lotion para sa pasa. Hawak niya ang maliit na paper bag na yon na parang isang kayamanan. Pagsapit ng madaling araw, nang tulog na ang lahat, palihim siyang naglakad patungo sa kwarto ng mga katulong sa likurang bahagi ng mansyon. Tumigil siya sa tapat ng pinto ni Mireya. Ang kanyang kamay ay nakataas. Handa sanang kumatok, ngunit umurong ang kanyang lakas. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Paano siya hihingi ng tawad sa pagiging duwag? Dahan-dahan niyang inilapag ang maliit na paper bag sa lapag, sa mismong tapat ng pinto. Bago siya tuluyang umalis, itinapat niya ang kanyang palad sa malamig na kahoy ng pintuan. Ang kanyang paghaplos ay mahinahon, isang tahimik na paraan ng pagpaparamdam ng kanyang proteksyon na hindi pa niya kayang isabuhay ng buo. Isang mahabang pagbuntong hininga ang pinakawalan niya bago tuluyang naglakad palayo sa dilim. Ngunit may isang pares ng mata ang nakamasid mula sa dulo ng pasilyo. Kinaumagahan, nang buksan ni Mireya ang kanyang pinto upang simulan ang kanyang araw, inaasahan niya ang lamig ng hangin. Ngunit ang unang bumungad sa kanya ay ang sapatos ni Doña Veronique. Nakatayo ang Doña, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip, at sa kanyang kanang kamay ay hawak ang maliit na paper bag na may lamang gamot at lotion na inilapag ni Daniel kagabi. Ang nangiti sa labi ni Veronique ay matalim at puno ng kamandag. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mukha ni Mireya. Anong klaseng gayuma ang ipinakain mo sa anak ko? Mapanuksong tanong ng Donya. Ang boses nito ay parang ahas na naghihintay na tumuklaw. Ang gabi ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong mansyon. Ngunit sa loob ng silid ni Leo, ang hangin ay puno ng pag-aalala at hirap ng paghinga. Ang lagnat ay naging isang malupit na magnanakaw ng lakas para sa bata. Dahil sa sunod-sunod na stress at takot na naranasan sa mga nakaraang araw, bumagsak ang katawan ni Leo. Walang tulog si Mireya. Nakaupo siya sa isang maliit na silya sa tabi ng kama. Ang kanyang mga mata ay namumula sa pagod, ngunit tumatangging pumikit. Paulit-ulit niyang pinapalitan ang basang bimpo sa noo ng bata. Binubulong ang mga salita ng pagpapatatag kahit na siya mismo ay halos mawalan na ng lakas. Ang tanging tunog na naririnig sa katahimikan ay ang mabigat at mabilis na paghinga ni Leo at ang paminsan-minsang pag-ungol nito sa gitna ng masamang panaginip. Pagsapit ng madaling araw, nang ang mundo ay nasa pagitan pa ng dilim at liwanag, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Daniel. Suot pa rin ang kanyang formal na polo na gusot na sa pagod. Hindi siya nakatulog sa kanyang sariling kwarto. Ang bawat iyak ng kanyang anak na naririnig niya sa monitor ay tila isang parusa sa kanyang kaluluwa. Tumigil si Daniel sa hamba ng pinto. Ang kanyang paningin ay agad na napako sa eksenang nasa harap niya. Nakatulog na si Mireya sa gilid ng kama. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa kanyang sariling braso habang ang isa niyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa maliit na kamay ni Leo. Kahit sa kanyang pagtulog, ang pagprotekta ni Mireya sa bata ay hindi nawawala. Isang kakaibang kurot sa puso ang naramdaman ni Daniel. Sa gitna ng karangyaan ng kanyang mansyon, ang tunay na kayamanan ay nakikita niya ngayon sa anyo ng isang babaeng walang ibang hangad kundi ang kaligtasan ng kanyang anak. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat ni Mireya dahil sa lamig ng aircon sa madaling araw. Dahan-dahang lumapit si Daniel, tila natatakot na mabasag ang marupok na kapayapaan sa silid. Hinubad niya ang kanyang mabigat at mamahaling jacket. Maingat, halos hindi humihinga, ipinatong niya ito sa mga balikat ni Mireya. Ang tela ng jacket na may dala pa ng init ng kanyang katawan ay tila naging isang yakap na bumalot sa dalaga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gumalaw si Mireya sa kanyang pag-idlip. Dahil sa labis na pagod, hindi siya nagising, ngunit ang kanyang ulo ay dahan-dahang bumagsak at napasandal sa hita ni Daniel
na nakatayo sa kanyang tabi. Nanigas si Daniel. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nakuryente sa simpleng pagdampi na yon. Nais niyang lumayo. Nais niyang panatilihin ang distansya na matagal na niyang binuo bilang depensa. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa sahig. Sa halip na lumayo, naramdaman niya ang isang matinding pangangailangan na manatili roon. Tumingin siya sa mukha ni Mireya. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng lamp, sa tabi ng kama, nakita niya ang mga tuyong marka ng luha sa pisngi nito. Nakita niya ang pagod, ang sakripisyo, at ang dalisay na kagandahan ng isang pusong nagmamahal ng totoo. Hindi napigilan ni Daniel ang kanyang sarili. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Mireya. Ang kanyang paghaplos ay napakagaan, napakaingat, tila natatakot na mabasag ang isang napakahalagang kristal. Sa sandaling iyon, ang amoy ng sampagita mula kay Mireya ay humalo sa amoy ng kanyang sariling pabango. Isang kakaibang pagkakaisa ng dalawang magkaibang mundo. Naramdaman ni Mireya ang init at ang pag-ingat na yon sa gitna ng kanyang panaginip. Ang kanyang paghinga ay lumalim at kumalma. Sa gitna ng lagnat ni Leo at ng mga halimaw na nakatago sa mansyon, ang tatlong kaluluwang ito ay nakahanap ng isang munting isla ng kapayapaan. Ang bawat tibok ng puso ni Daniel ay tila sumasabay sa tahimik na ritmo ng paghinga ni Mireya. Ramdam niya na sa tabi ng babaeng ito, hindi niya kailangang maging isang bilyonaryong walang depekto. Maaari lang siyang maging isang lalaking naghahanap ng tahanan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nabalot ng kaba. Sa kalagitnaan ng katahimikan, biglang namatay ang ilaw sa pasilyo na dati ay laging nakabukas. Ang dilim ay tila isang babala na may nanonood mula sa labas ng pintuan. Isang presensya na hindi kailanman papayag na ang liwanag ay maghari sa bahay na ito. Naramdaman ni Daniel ang lamig na muling gumapang sa kanyang likuran. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay sa buhok ni Mireya at tumingin sa pintong bahagyang nakaawang. Sa labas ng madilim na pasilyo, nakatayo si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding selos at puot habang nakasilip sa pagitan ng pinto. Ang bawat haplos ni Daniel kay Mireya ay tila isang punyal na ibinaon sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay nabaon sa sariling balat habang pinagmamasdan ang tagpong hinding-hindi niya mapapatawad. Ang sumunod na umaga ay hindi nagdala ng liwanag, kundi isang masidhing kadiliman na tila lalamon sa buong pagkatao ni Mireya. Sa gitna ng malawak na sala, nagpatawag ng isang agarang pagtitipon si Doña Veronique. Naroon ang lahat ng katulong, nakahanay ng tuwid at nakayuko ang mga ulo. Katabi ng Donya si Isabela na nakasuot ng isang kulay pulang bestida, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip at may mapanuring ngiti sa kanyang mga labi. Si Daniel ay nakatayo sa itaas ng grand staircase. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit mababakas ang matinding pagkalito at kaba. Isang malaking kalapastangan ang nangyari sa pamamahay na ito. Panimula ni Veronique. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng mansyon. Nawawala ang antigong kwintas ni Leticia. Ang kwintas na yon ay hindi lang ginto. Iyon ang tanging alaala na iniwan ng asawa ni Daniel para sa pamilyang ito. Naramdaman ni Mireya ang biglang paglamig ng kanyang mga palad. Alam niya ang kwintas na yon. Nakita niya yon sa isang maliit na glass box sa kwarto ni Daniel noong isang beses na naglinis siya. Lorna, utos ng Donya sa mayordoma. Halughugin ninyo ang bawat sulok ng kwarto ng mga katulong. Walang ititira. Kahit ang pinakamaliit na butas, tignan ninyo. Pinangunahan ni Yaya Lorna ang dalawang gwardya patungo sa likurang bahagi ng mansyon. Napilitan si Mireya na sumunod. Ang kanyang puso ay tumitibok nang mabilis sa kaba kahit wala siyang ginagawang masama. Nang marating nila ang kanyang maliit at masikip na silid,
Walang awang sinalanta ng mga ito ang kanyang mga gamit. Ang kanyang iilang piraso ng damit ay inihagis sa sahig at tinapakan ng mga gwardya. Ang kanyang maliit na kabinet ay itinumba, dahilan upang magkalat ang kanyang mga personal na gamit. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Mireya na hinablot ng isang gwardya ang kanyang lumang unan, ang tanging bagay na dala niya mula sa probinsya. Huwag! Pakiusap! Huwag ang unan na iyan. Pagsusumamo ni Mireya, ang kanyang tinig ay basag. Hindi siya pinakinggan. Marahas na pinunit ng gwardya ang punda ng unan, dahilan upang magliparan ang mga himulmol nito sa hangin. Mula sa loob, nalaglag ang isang lumang litrato, ang tanging litrato ng kanyang ina. Mabilis na lumuhod si Mireya sa sahig, pilit na pinoprotektahan ang litrato gamit ang kanyang katawan habang ang kanyang mga gamit ay patuloy na niyuyurakan. Ang kanyang dignidad ay tila kasabay na nadudurog sa bawat piraso ng telang pinupunit sa harap niya. Wala rito, sigaw ng gwardya. Ngunit bago pa sila lumabas, lumapit si Yaya Lorna sa kama ni Mireya. Dahan-dahan niyang itinaas ang manipis na kutson. Isang matalim na tunog ng metal na tumama sa semento ang narinig ng lahat. Doon, sa ilalim ng kutson ni Mireya, ay kumikinang ang gintong kwintas ni Leticia. Ito ba ang hinahanap niyo? Wika ni Lorna, ngunit sa kabila ng kanyang matapang na boses, napansin ni Mireya ang isang bagay. Ang mga kamay ni Lorna ay nanginginig ng husto habang hawak ang kwintas, at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo. Hindi sa akin yan. Hindi ko kinuha yan. Sigaw ni Mireya habang pilit na tumatayo, ngunit mabilis siyang hinawakan sa braso ng mga gwardya. Dinala nila si Mireya pabalik sa sala, kung saan naghihintay ang mga mapanghusgang mata ni Veronique at Isabela. Inilapag ni Lorna ang kwintas sa harap ng Donya. Magnanakaw! Sigaw ni Veronique, ang kanyang boses ay puno ng poot. Binigyan kita ng trabaho, pinatira kita rito, at ito ang igaganti mo? Isang ahas na nagtago sa ilalim ng aking bubong. Don Daniel, pakiusap, maniwala po kayo sa akin? Pagmamakaawa ni Mireya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa itaas ng hagdan, sa lalaking pinagkatiwalaan niya. Hinding-hindi ko po magagawa iyan. Alam niyo po ang pagkatao ko. Tumingin si Daniel kay Mireya. Nakita niya ang pagkawasak sa mga mata ng dalaga. Nakita niya ang punit na unan na yakap-yakap pa rin nito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing imposible itong mangyari. Ngunit nang tumingin siya sa kanyang ina, nakita niya ang matalim na banta sa mga mata nito. Isang banta na gagamitin ng lahat ng kapangyarihan upang sirain hindi lang si Mireya, kundi ang lahat ng pinaghirapan ni Daniel kung susubukan niyang lumaban. Ang utang na loob ay muling naging isang mabigat na pader na humarang sa kanyang lalamunan. Nanatiling nakatayo si Daniel, walang kibo, ang kanyang panga ay nanginginig sa pagpipigil. Daniel, sabihin mo sa babaeng ito kung ano ang nararapat sa isang magnanakaw. Udyok ni Veronique, ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Dahan-dahang ibinaba ni Daniel ang kanyang paningin. Hindi niya kayang tignan ang mga mata ni Mireya. Ang kanyang pagyuko ay ang pinakamasakit na sagot na natanggap ni Mireya sa buong buhay niya. Magnanakaw, ahas, muling sigaw ni Veronique habang itinuturo ang pintuan. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng sala ay tila isang patalim na dahan-dahang humahati sa puso ni Mireya. Nakatayo siya sa gitna ng mga taong ang tingin sa kanya ay mas mababa pa sa dumi, habang ang lalaking inaasahan niyang magtatanggol sa kanya ay nananatiling nakayuko. Hindi pa natatapos ang kalupitan ni Doña Veronique. Humakbang ang matanda palapit kay Mireya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Bago pa man makapagsalita ang dalaga, isang mabilis at malakas na tunog ng palad na tumama sa balat ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Ang lakas ng sampal ay naging sanhi upang mapalingon ng ulo ni Mireya sa gilid.
at agad na pumutok ang kanyang labi. Ang lasa ng dugo ay humalo sa pait ng kanyang nararamdaman. Huwag kang titingin ng ganyan sa akin. Magnanakaw! Sigaw ni Veronique. Ngayong napatunayan na kung anong klaseng basura ka, wala ka ng lugar dito. Binaliwala ni Mireya ang hapdi sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay puno ng luha, ngunit nananatiling matatag, ay lumingon muli sa itaas ng hagdan. Don Daniel, pakiusap, tumingin kayo sa akin. Basag ang boses ni Mireya, ngunit may dalang bigat ng dignidad. Hindi ko po hinihiling na ibalik niyo ako sa trabaho, pero pakiusap, maniwala kayo sa akin. Mahirap lang po ako, lumaki ako sa putik, pero hinding-hindi ko po kayang magnakaw. Pangalan lang po ang tanging kayamanan na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Huwag niyo naman pong hayaang madungisan niyo ng ganito. Naramdaman ni Daniel ang panginginig ng kanyang buong katawan. Gusto niyang sumigaw na naniniwala siya sa babaeng ito. Gusto niyang bumaba at punasan ng dugo sa labi ni Mireya. Pero ang bawat paggalaw ng kanyang isip ay hinaharangan ng banta ng kanyang ina. Ang banta na sisirain nito ang buhay ng kanyang anak at ang kumpanyang tanging alaala ng kanyang ama. Ang takot ay naging isang madilim na bilangguan para sa kanya. Kailangan mong umalis, Mireya. Ang boses ni Daniel ay mahina, halos pabulong. Ngunit para kay Mireya, iyon ang pinakamalakas na dagundong ng kulog na narinig niya. Iyon ang huling piraso ng kanyang pag-asa na tuluyang nadurog. Daniel, naririnig mo ba? Sigaw ni Veronique sa mga gwardya. Ilabas na yan, ngayon din. Marahas na hinawakan ng dalawang gwardya ang mga braso ni Mireya. Kinaladkad nila ang dalaga patungo sa likurang bahagi upang kunin ang kanyang mga gamit. Wala pang 10 minuto, itinulak na si Mireya palabas ng malaking gate ng mansyon. Kasabay ng kanyang paglabas ay ang biglaang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa pait ng kanyang kapalaran. Bit-bit ang kanyang basang-basang bag na naglalaman ng mga punit na damit at ang tanging litrato ng kanyang ina, nakatayo si Mireya sa gitna ng kalsada. Ang malamig na tubig ay humahaplos sa kanyang sugatang labi, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng pagtalikod ng taong inakala niyang nakakakilala sa kanyang puso. Bago tuluyang isara ng gwardya ang mabigat na bakal na gate, lumingon si Mireya. Nakita niya si Daniel na nakatayo sa may bintana sa itaas, nakatingin sa kanya, ngunit hindi gumagalaw. Maaari mong punuin ng kamera ang bawat sulok ng bahay na ito. Don Daniel, sigaw ni Mireya. Ang kanyang tinig ay sumabay sa ingay ng patak ng ulan sa semento. Maaari mong bantayan ang lahat ng galaw namin, ngunit mananatili kang bulag sa tunay na nararamdaman ng mga tao sa paligid mo. Mananatili kang bulag sa sarili mong puso. Ang tunog ng pagsasara ng gate ay nag-iwan ng isang matalim at pinal na alingawngaw. Sa loob ng mansyon, mabilis na tumakbo si Daniel patungo sa kwarto ni Leo. Ang kanyang konsensya ay tila isang apoy na tumutupok sa kanyang dibdib. Ngunit huli na siya. Sa loob ng silid, nakita niya ang isang eksenang hinding-hindi niya makakalimutan. Ang maliit na si Leo ay wala na sa kanyang silyang digulong. Sa pagnanais na sundan ng kanyang yaya Mireya, matapos marinig ang sigawan, sinubukan ng bata na bumaba sa kama ng mag-isa. Ang kanyang mahihina at walang buhay na mga binti ay hindi nakayanan ng kanyang timbang, isang mabigat na tunog ng pagbagsak ng maliit na katawan sa malamig na sahig, ang bumasag sa katahimikan. Nakadapa si Leo, ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa bintana habang humihikbi at tinatawag ang pangalan ni Mireya sa isang tinig na walang sino mang makakarinig sa gitna ng malakas na ulan. Naiwan si Daniel na nakatayo, nakatingin sa kanyang anak na nakadapa sa sahig, mismo sa lugar kung saan sila masayang nakahiga ni Mireya kailan lang. Ang ulan sa labas ay patuloy sa pagbuhos, tila walang katapusan, tulad ng pagsisising nagsisimulang lumamon sa kanyang kaluluwa. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Carter na dati
ay puno ng buhay dahil sa munting pagtawa ni Leo at sa malambing na tinig ni Mireya ay biglang binalot ng isang nakakasakal na katahimikan. Ang katahimikang ito ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay isang uri ng katahimikan na sumisigaw ng pangungulila at pagsisisi. 3 mahabang araw na ang lumipas mula nang palayasin si Mireya sa gitna ng bagyo. Sa loob ng 3 araw na yon, ang kwarto ni Leo ay naging isang madilim na kuta. Ang bata ay hindi kumakain, hindi nagsasalita, at tila nakalimutan na kung paano gumalaw. Nakaupo lamang siya sa kanyang silyang degulong. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan at ang kanyang mga mata ay walang sawang nakatingin sa labas ng bintana, sa direksyon kung saan huling nakita ang kanyang yaya Mireya. Pumasok si Isabela sa silid. Bit-bit ang isang malaking kahon ng pinakabagong robot na binili mula sa ibang bansa. Ang tunog ng kanyang matutulis na sapatos sa makintab na sahig ay tila isang pang-iistorbo sa kalungkutan ng bata. "Look, Leo, I have a new toy for you. Mas maganda ito kaysa sa mga basurang papel na ginagawa ng dati mong yaya." Masayang wika ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari. Inilapag niya ang laruan sa harap ni Leo, ngunit ni hindi man lang ito tiningnan ng bata. Sa halip, marahang itinulak ni Leo ang laruan paalis sa kanyang mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mamahaling plastik sa sahig ay ang tanging sagot na ibinigay niya. "You brat!" Bulong ni Isabela sa ilalim ng kanyang hininga. Ang kanyang mukha ay namula sa inis bago mabilis na lumabas ng silid. Pumasok naman si Doña Veronique, dala ang kanyang awtoridad. Lumapit siya sa kanyang apo at hinawakan ng baba nito upang piliting tumingin sa kanya. "Huwag kang mag-inarte, Leo. Ang babaeng iyon ay isang magnanakaw. Pinoprotektahan ka lang namin. Makakalimutan mo rin siya at sa susunod, mas mabuting yaya ang kukunin ko para sa'yo." Walang imik si Leo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling blangko. Tila ang kanyang kaluluwa ay sumama na sa pag-alis ni Mireya. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, hindi makapag-focus si Don Daniel. Ang mga papeles sa harap niya ay tila mga anino lamang na walang saysay. Ang bawat amoy ng mamahaling pabango ni Isabela na naiwan sa kanyang silid ay nagdudulot sa kanya ng pagkahilo. Hinahanap-hanap ng kanyang pang-amoy ang simpleng halimuyak ng sampagita at murang sabon. Ang amoy na tanging nagpapakalma sa kanyang mga panic attack. Sa gitna ng kanyang pagtulala, dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng kanyang mesa. Doon, nakatago ang isang lumang dyaryo na naiwan ni Mireya sa kusina bago siya umalis. Binuksan niya ito at nakita ang mga sulat kamay sa gilid ng mga pahina. Hindi ito mga listahan ng bibilhin, kundi mga oras kung kailan dapat inumin ni Leo ang kanyang gamot, ang mga paboritong kwento ng bata, at ang mga paalala kung paano hihilutin ang mga binti nito upang hindi mangalay. Ang bawat salitang isinulat ni Mireya ay puno ng pagmamahal at pag-iingat. Ramdam ni Daniel ang bigat ng kawalan sa bawat letra. Isang malalim na pagbuntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Napagtanto niya na sa loob ng bahay na yon, tanging si Mireya lang ang nakakita sa kanyang anak hindi bilang isang pasyente o isang tagapagmana, kundi bilang isang batang kailangang yakapin. Isang gabi, habang pilit na nagtatrabaho si Daniel, biglang bumasag sa katahimikan ang malakas na sigaw ni Yaya Lorna mula sa itaas. "Don Daniel! Don Daniel! Si Leo po!" Mabilis na tumakbo si Daniel patungo sa kwarto ng anak. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa kaba. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Leo na nakahiga sa sahig. Maputlang maputla at nanginginig ang buong katawan. Ang bata ay nawalan na ng malay dahil sa matinding dehydration at sa panghihina ng kanyang immune system. Ang 3 araw na hindi pagkain at ang matinding lumbay ay tuluyan ng sumagad sa marupok na katawan ng bata. "Leo,
"Leo, anak, gising!" Sigaw ni Daniel habang binubuhat ang kanyang anak. Ang katawan ni Leo ay tila isang tuyong dahon sa kanyang mga bisig. Napakagaan, walang lakas. Ang mansyon ay nabalot ng kaguluhan. Ang tunog ng mabilis na pag-andar ng sasakyan sa gitna ng gabi ay nag-iwan ng isang nakakatakot na alingawngaw. Habang lulan ng ambulansya patungo sa ospital, mahigpit na hawak ni Daniel ang malamig na kamay ni Leo. Ang bawat tunog ng monitor sa loob ng sasakyan ay tila isang babala na nauubusan na sila ng oras. Nasa bingit ng kamatayan ng kanyang anak at sa sandaling iyon, alam ni Daniel na wala siyang ibang magagawa kundi hanapin ang tanging gamot na makakapagligtas kay Leo, ang babaeng kanyang ipinagtabuyan. Ang puting ilaw ng ospital ay tila sumusugat sa mga mata ni Daniel habang nakaupo siya sa gilid ng kama ni Leo. Ang tanging tunog na naririnig sa loob ng silid ay ang ritmo ng makinang nagbabantay sa mahinang tibok ng puso ng kanyang anak. Isang tunog na paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya naging pabaya. Dahil hindi makayanan ang bigat ng katahimikan at ang titig ng kanyang anak na kahit tulog ay tila humihingi ng saklolo, binuksan ni Daniel ang kanyang laptop. Nais sana niyang tapusin ang ilang mga ulat sa kumpanya upang malibang ang kanyang isipan. Ngunit ang bawat numero at salita ay tila walang saysay. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, napunta ang kanyang cursor sa folder ng security footage ng mansyon. Binalak niyang burahin ang lahat ng mga nakaraang record. Nais niyang burahin ang alaala ng gabing pinalayas si Mireya, ang gabing pinili niyang tumahimik sa harap ng kawalan ng katarungan. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakamali, sa halip na delete ay open ang kanyang napindot sa file na may petsa ng araw kung kailan nawala ang kwintas ni Leticia. Ang screen ay napuno ng malabo, ngunit malinaw na imahe ng pasilyo patungo sa kwarto ni Mireya. Pinanood ni Daniel ang bawat segundo. Nakita niya si Yaya Lorna na patingin-tingin sa paligid, balisa at nanginginig ang mga kamay. Nakita niya ang mayordoma na pumasok sa silid ni Mireya habang wala ang dalaga. At makalipas ang ilang sandali, lumabas ito na wala ng hawak. Ang katotohanan ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao. Hindi nagnakaw si Mireya, itinanim ang ebidensya. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang pagkadurog. Hinalughog niya ang iba pang mga video feed sa parehong araw. Napunta ang kanyang paningin sa footage sa loob ng kwarto ni Leo bago mag-almusal. Nakita niya ang kanyang ina, si Doña Veronique, na pumasok sa silid. Walang bakas ng pagmamahal sa mukha ng matanda. Nakita ni Daniel kung paano marahas na kinurot ng kanyang ina ang binti ng batang walang pakiramdam at kung paano nito idiniin ang kanyang mukha sa mukha ni Leo upang bumulong ng mga salitang puno ng kamandag. Kahit walang tunog ang video, tila naririnig ni Daniel ang bawat salita. Nakita niya ang pag-iyak ni Leo na walang boses, ang takot sa mga mata ng bata habang dinuduro ito ng sarili niyang lola. Nakita niya ang donya na itinuturo ang litrato ni Leticia at tila sinasabing sana ay kasama na lang itong namatay ni Leo sa aksidente upang hindi na maging pasanin. Nabitawan ni Daniel ang kanyang mouse. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang inang kanyang sinamba, ang inang pinagkakautangan niya ng loob at dahilan kung bakit siya nananatiling sunod-sunuran ay ang mismong halimaw na sumisira sa kanyang anak. Ang bawat sakripisyo ni Mireya, ang bawat pasang tinanggap nito ay dahil sa pagtatangkang protektahan si Leo mula sa kalupitang mismong si Daniel ang nagpahintulot. Isang matinding panginginig ang lumukob sa kanyang katawan. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi katulad ng anumang galit na naranasan niya noon. Ito ay isang nakakapagpabago ng buhay na poot. Poot sa kanyang ina at higit sa lahat, poot sa kanyang sariling karuwagan. Yumuko si Daniel sa harap ng kanyang laptop. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa paghikbi. Isang mainit na luha
ang pumatak mula sa kanyang mga mata at tumama sa ibabaw ng keyboard, nag-iiwan ng isang maliit na basa sa gitna ng mga titik. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sumbat. Napagtanto niya na sa loob ng maraming buwan, siya ay naging isang bantay na may mga mata ngunit nanatiling bulag. Isinara ni Daniel ang laptop ng marahas. Ang tunog ng pagsasara ng kagamitan ay tila isang hudyat ng katapusan ng kanyang pagiging biktima ng utang na loob. Tumingin siya kay Leo na mahimbing na natutulog. Ang maliit na mukha ay maputla pa rin, ngunit tila naghihintay ng kanyang pagbangon. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-aalinlangan at takot, ngayon ay naglalagablab sa isang matinding desisyon. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay handa ng sumabog. Hindi na niya kailangan ng mga kamera upang makita ang katotohanan. Sapat na ang nakita niya upang malaman kung ano ang dapat niyang gawin. Naglakad siya palabas ng silid ng ospital. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad na matagal na niyang ibinaon. Hindi siya lilingon. Oras na para harapin ang tunay na kalaban sa loob ng kanyang sariling mansyon. Oras na para maningil. Ang gabi ay nababalot ng isang mapait na lamig, ngunit sa loob ng mansyon ng mga Carter, ang kapaligiran ay puno ng huwad na ningning. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Doña Veronique at Isabela, napapaligiran ng mga katalogo ng mga mamahaling bulaklak at disenyo para sa isang kasal na tila isang negosasyon sa negosyo kaysa pagdiriwang ng pag-ibig. Dapat ay kulay ginto ang lahat, Isabela. Kailangang makita ng buong bansa na ang pamilya Carter ay hindi natitinag ng anumang iskandalo, wika ni Veronique habang humihigop ng tsaa. Ang kanilang pagpaplano ay biglang naputol nang bumukas ng marahas ang malalaking pinto ng mansyon. Pumasok si Daniel. Ang kanyang mga damit ay bahagyang basa mula sa ulan. Sa labas, ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang uri ng bigat na nagpatahimik sa buong paligid. Daniel, my son, bakit ganyan ang hitsura mo? Nasaan si Leo? Tanong ni Veronique. Pilit na pinapanatili ang kanyang mahinahong boses. Hindi sumagot si Daniel. Sa halip, naglakad siya patungo sa gitna ng sala, kung saan nakalagay ang malaking monitor na konektado sa lahat ng security cameras ng bahay. Ipinatong niya ang kanyang laptop sa mesa at ikinabit ito sa system. Daniel, ano ang ginagawa mo? We are busy planning for your future. Inis na sabat ni Isabela. Ang future na pinaplano niyo ay nakatayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Malamig na tugon ni Daniel. Pinindot niya ang isang baton at ang malaking monitor ay napuno ng imahe ni Yaya Lorna na itinatanim ang kwintas sa ilalim ng kutsyon ni Mireya. Ang sumunod na video ay mas masakit. Ang mukha ni Veronique na malapit sa mukha ni Leo, ang kanyang mga kamay na nananakit at ang kanyang mga salitang puno ng kamandag. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging nakakabingi. Namutla si Isabela habang si Doña Veronique ay napatayo. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng pagkagulat na mabilis na napalitan ng galit. Ito ba ang sinasabi mong protection, ma? Ang saktan ng sarili mong apo? Ang sirain ng buhay ng isang inosenteng babae? Sigaw ni Daniel. Ang kanyang boses ay yumanig sa mga kristal na chandelier sa itaas. Daniel, makinig ka. Ginawa ko yon para sa iyo, para sa pamilyang ito. Depensa ni Veronique. Pilit na ginagamit ang kanyang huling sandata. Utang mo sa akin ang lahat. Kung hindi dahil sa akin, wala ang kumpanyang ito. Utang na loob mo sa akin ang bawat sentimong tinatamasa mo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Daniel. Ang utang na loob na sinasabi mo ay naging isang tanikala na sumasakal sa akin at sa anak ko. Pero ngayon, pinuputol ko na ito. Kinuha ni Daniel ang isang pamalo sa golf na nakasandal sa gilid ng mesa. Sa isang mabilis at malakas na pag-indayog,
Hinampas niya ang malaking monitor sa sala. Ang tunog ng pagbasag ng makapal na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang mga maliliit na piraso ng kristal ay nagliparan sa sahig tulad ng mga bituing bumagsak. Hindi siya tumigil. Isa-isa niyang pinagbabasag ang bawat screen na nagpapakita ng security feed. Ang bawat mata na ginamit niya upang magtago. Ang bawat pagtama ng bakal sa salamin ay tila isang pagsabog ng kanyang matagal ng kinimkim na galit. Wala na akong utang na loob sa isang demonyo. Sigaw ni Daniel. Hinarap niya si Isabela. Umalis ka sa bahay na ito. Ngayon din. Huwag na huwag mo nang papangalanan ang sarili mo bilang bahagi ng buhay ko. Dahil sa takot sa galit ni Daniel, mabilis na kinuha ni Isabela ang kanyang bag at tumakbo palabas ng mansyon ng hindi lilingon. Pagkatapos, ay binalingan ni Daniel si Yaya Lorna na nanginginig sa isang sulok. Lorna, umalis ka na rin. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo mula sa akin. Pasalamat ka at hindi kita ipinapakulong na ngayon. Huling hinarap ni Daniel ang kanyang ina. Ang donya ay tila lumiit sa harap ng kanyang anak. Lisanin mo ang mansyong ito, ma. Mayroon kang maliit na apartment sa labas ng lungsod na nakapangalan sa'yo. Doon ka tumira. Doon mo pag-isipan ang lahat ng kalupitang ginawa mo. Utos ni Daniel. Papalayasin mo ang sarili mong ina? Sigaw ni Veronique. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Hindi kita pinalalayas bilang anak. Pinalalayas kita dahil ikaw ang lason sa bahay na ito. Tugon ni Daniel. Nilapitan niya ang kanyang ina at marahas na kinuha ang susi ng master bedroom mula sa kamay nito. Wala ka ng kapangyarihan dito. Inihagis ni Daniel ang susi sa gitna ng mga basag na salamin sa sahig. Isang simbolo na ang kanyang pagiging sunod-sunuran ay tapos na. Pagkatapos linisin ang kanyang kaharian mula sa mga taong sumisira dito, mabilis na lumabas si Daniel ng mansyon. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito patungo sa dilim. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, malakas at walang tigil. Tila binubura ang lahat ng bakas ng dumi ng nakaraan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang misyon. Kailangan niyang mahanap si Mireya. Kailangan niyang bawiin ang kaisa-isang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal nang walang hinihinging kapalit bago pa tuluyang mawala ang lahat sa kanya. Ang mga kamay na dati ay nagpapatahan sa takot ni Leo ay ngayon ay puno ng kulubot at pamumula dahil sa matapang na sabon at walang katapusang paghuhugas ng pinggan. Ang bawat kuskus ni Mireya sa mga namuong sebo, sa mga tumpok ng plato, ay tila isang paraan upang burahin ang hapdi ng kanyang mga alaala sa mansyon. Huminto ang sasakyan ni Daniel sa bukana ng isang masikip at madilim na eskinita. Ang paligid ay nababalot ng amoy ng basang basura at kanal na humalo sa amoy ng ulan. Hindi ito ang mundo ni Daniel. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos sa madulas at mabahong putikan ay tila isang pagsuway sa lahat ng karangyaan na kanyang kinalakihan. Ang putik ay tumatalsik sa kanyang formal na pantalon at ang ulan ay unti-unting sumisira sa kanyang mamahaling jacket, ngunit hindi niya ito inalintana. Sa gitna ng hilera ng mga barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, natagpuan niya ang address na nakasulat sa lumang file ni Mireya. Doon, sa isang maliit na karinderya na tanging bumbilya lamang ang nagbibigay ng liwanag, nakita niya ang babaeng kaisa-isang nagpabago sa kanyang buhay. Nakatayo si Mireya sa harap ng isang malaking planggana. Ang kanyang likuran ay bahagyang nakakuba sa pagod. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at basang-basa ng pawis at ulan. Ang kanyang mga mata ay malalim. Bakas ang puyat mula sa pagtatrabaho ng higit sa 12 oras upang matustusan ang gamot ng kanyang ina na nakahiga sa isang maliit na papag sa loob ng kanilang dampa. Tumigil si Daniel sa tapat ng karinderya. Ang tunog ng mga patak ng ulan sa bubong na yero ay tila isang malungkot na musika na bumabalot sa kanila.
Nanatili siyang nakatayo roon, basang-basa, pinagmamasdan ng bawat paggalaw ni Mireya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang kapangyarihan at yaman ay tila naging walang saysay. Nakita niya ang tunay na kahulugan ng dignidad, isang babaeng lumalaban sa putik ng buhay nang hindi nawawala ang kanyang busilak na puso. Dahan-dahang nag-angat ng paningin si Mireya upang kumuha ng panibagong baso na huhugasan. Ang kanyang mga mata ay nabigla nang makita ang figura ng isang lalaking hindi kailanman dapat naroroon. Sa gitna ng dilim at ulan, ang mukha ni Daniel ay tila isang anino mula sa isang nakaraang nais na niyang ibaon. Nabitawan ni Mireya ang telang hawak niya. Ang pagkagulat sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng isang matinding pait at pagod. Hindi siya nagsalita, ngunit ang bawat guhit sa kanyang mukha ay nagsasabing hindi siya handang tanggapin ang anumang paumanhin. Lumapit si Daniel. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Ang bawat distansyang nababawasan sa pagitan nila ay tila nagpapabigat sa kanyang paghinga. Ang amoy ng sampagita ay wala na. Napalitan ng amoy ng hirap at ulan, ngunit para kay Daniel, si Mireya pa rin ang pinakamagandang tanawin na nakita niya. Mireya, ang panginginig ng boses ni Daniel ay sumabay sa ingay ng hangin sa paligid. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, isang tunog na hindi kailanman inakalang maririnig mula sa isang bilyonaryo. Tiningnan siya ni Mireya ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay walang ni isang patak ng luha, ngunit ang lamig nito ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Veronique. Dahan-dahang pinunasan ni Mireya ang kanyang basang mga kamay sa kanyang maruming apron. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at tumalikod, handa nang pumasok sa loob ng kanilang maliit na dampa upang iwasan ng lalaking sumira sa kanyang tiwala. "Wala na kayong makukuha sa akin, Don Daniel," malamig na wika ni Mireya nang hindi lilingon. "Umalis na kayo. Ang lugar na ito ay hindi para sa mga taong katulad nyo. Ang putik dito ay hindi kayang linisin ng inyong pera." Ang bawat hakbang ni Mireya palayo ay tila isang pinal na pagtalikod sa mundong kinalakihan ni Daniel. Iniwan siyang nakatayo mag-isa sa gitna ng ulan, nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na baka huli na ang lahat upang itama ang kanyang mga pagkakamali. Hindi lumisan si Daniel. Ang bawat hakbang ni Mireya palayo ay tila isang hila sa kanyang puso na hindi niya kayang pigilan. Kahit na madulas ang makitid na eskinita at madilim ang paligid, sumunod ang bilyonaryo. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lubog na sa itim na putik at ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Tila sinusubukang hugasan ang lahat ng kanyang kasalanan. "Mireya, sandali. Pakiusap, makinig ka muna." Sigaw ni Daniel. Ang kanyang boses ay basag at humihingi ng pagkakataon. Tumigil si Mireya sa harap ng pintuan ng kanilang dampa na gawa sa tagpi-tagping yero. Hinarap niya si Daniel na may matigas na anyo. "Ano pa ba ang kailangan nyo? Hindi pa ba sapat ang hiyang ibinigay ng pamilya nyo sa akin? Hindi ba sapat na itinuring nyo akong basura sa harap ng maraming tao?" Dahan-dahang kinuha ni Daniel ang isang puting sobre mula sa loob ng kanyang jacket. Maingat niya itong inabot. Sinisiguradong hindi ito mababasa ng ulan. Ito ay galing sa ospital ng nanay mo. Binayaran ko na ang lahat ng utang nyo. Hindi lang ang operasyon, kundi pati ang lahat ng kakailanganin niya para sa kanyang paggaling. Tiningnan ni Mireya ang sobre, ngunit sa halip na matuwa, mas lalong nag-apoy ang galit sa kanyang mga mata. Akala niyo ba lahat ay nadadaan sa pera? Akala niyo ba, kapag naglabas kayo ng tseke, mabubura na ang lahat ng sakit? Don Daniel, ang dignidad ko ay hindi katulad ng mga kumpanya niyo na pwedeng bilhin kapag malapit ng malugi. Ang sugat na iniwan niyo sa akin ay hindi kayang tapalan ng ginto. Naramdaman ni Daniel ang matinding hiya. "Hindi ito suhol, Mireya. Alam kong hinding-hindi ko mababayaran ang lahat ng ginawa mo para sa amin ni Leo. Ginawa ko ito dahil ito ang tama. Ginawa ko ito dahil gusto kong malaman mo na
na nagising na ako mula sa pagkabulag ko. Humakbang palapit si Daniel. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng pait ng pagsisisi. Napanood ko ang lahat sa kamera, Mireya. Nakita ko ang ginawa ni Mama. Nakita ko kung paano itinanim ang kwintas. At higit sa lahat, nakita ko kung gaano ako kaduwag dahil hindi kita ipinagtanggol. Nawala ang lahat sa akin nang mawala ka. Si Leo. Ang anak ko, nasa ospital siya ngayon. Ayaw niyang kumain, ayaw niyang gumalaw. Ikaw lang ang tanging hinahanap niya. Nang mabanggit ang pangalan ni Leo, bahagyang lumambot ang anyo ni Mireya. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Patawarin mo ako, Mireya, patuloy ni Daniel. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig na sa paghikbi. Patawarin mo ako sa pagiging isang bulag na ama. Patawarin mo ako sa pag-una sa utang na loob sa maling tao kaysa sa hustisya para sa taong nagbigay sa amin ng pag-asa. Sa gitna ng maputik na daan, sa harap ng maraming mga kapitbahay na nagsisimula nang sumilip mula sa kanilang mga bintana, ginawa ni Daniel ang isang bagay na hinding-hindi inakala ng sinuman na magagawa ng isang makapangyarihang Carter. Isang mabigat na tunog ng mga tuhod na tumama sa basang lupa at putik ang narinig ni Mireya. Lumuhod si Daniel sa kanyang harapan. Ang kanyang mamahaling suit ay naging dumina sa ilalim ng ulan, ngunit hindi siya natinag. Yumuko siya ng mababa. Ang kanyang noo ay halos madampi sa maduming semento. Luluhod ako rito hanggang sa mapatawad mo ako, bulong ni Daniel sa pagitan ng kanyang pag-iyak. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabing may pag-asa pa para sa ating tatlo. Kailangan ka namin, Mireya. Kailangan kita. Napatakip ng bibig si Mireya. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos, humahalo sa ulan na dumadaloy sa kanyang pisngi. Nakita niya ang bilyonaryong kailanman ay hindi yumuko sa sinuman. Ngayon ay nakaluhod sa gitna ng putikan sa harap niya. Ramdam niya ang katapatan sa bawat panginginig ng boses nito. Dahan-dahang lumapit si Mireya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mga balikat ni Daniel upang patayuin ito. Ang init ng kanyang palad ay tila naging isang gamot sa nanginginig na katawan ng lalaki. Daniel, huwag kang gumawa ng eksena rito. Mahinang wika ni Mireya, ang kanyang boses ay puno na ng awa at pagpapatawad. Tumayo ka na. Tumingala si Daniel. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng ulan at luha. Papatawarin mo na ba ako? Pinunasan ni Mireya ang isang patak ng luha sa mata ni Daniel gamit ang kanyang hinlalaki. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng pait. Hindi mo na kailangang lumuhod, Daniel. Ang isang amang marunong humingi ng tawad para sa kanyang anak ay hindi nararapat na nasa putikan. Isang mahigpit na yakap ang naging sagot ni Daniel. Isinandal niya ang kanyang ulo sa baywang ni Mireya habang nananatiling nakaluhod. Umiiyak na parang isang batang ligaw na, sa wakas, ay nakahanap na ng kanyang tahanan. Salamat, Mireya. Maraming salamat, bulong ni Daniel. Tumayo ka na. Pag-uulit ni Mireya habang dahan-dahang inaangat ang lalaki. Kailangan ka na ni Leo. Kailangan na nating umuwi. Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin ng ospital ay tila unting naglalaho nang pumasok si Mireya sa silid. Bit-bit ang isang init at liwanag na hindi kayang ibigay ng anumang kagamitang medikal. Kasunod niya si Daniel, na bagaman pagod at basa pa, ang ilang bahagi ng damit ay mayroon ng kapayapaan sa kanyang mga mata na matagal nang nawala. Nakahiga si Leo sa puting kama. Napapaligiran ng mga tubong nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang kanyang maliit na mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit. Tila ayaw nang harapin ang mundong puno ng kalungkutan. Ngunit sa sandaling maramdaman ng bata, ang pamilyar na amoy ng sampagita at ang dahan-dahang paghaplos ng isang magaspang ngunit mapagmahal na kamay sa kanyang noo, nagbago ang ritmo ng makina sa tabi ng kanyang kama. Ang mabilis at kinakabahang tunog ng monitor
ay dahan-dahang kumalma, sumasabay sa banayad na paghinga ni Mireya. Leo, anak, gising na. Narito na si Yaya, bulong ni Mireya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisikap na hindi maiyak sa harap ng bata. Dahan-dahang idinilat ni Leo ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang mukha ni Mireya sa kanyang harapan, isang mahinang tunog ng pagkagulat ang lumabas sa kanyang tuyong mga labi. Ang mga mata ng bata ay tila muling nabuhay. Sa kabila ng kanyang panghihina, pilit na iginalaw ni Leo ang kanyang mga binti sa ilalim ng kumot. Isang pagtatangkang abutin ang kaisa-isang taong naging sandigan niya. Sinubukan niyang bumangon, ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig sa pagnanais na yumakap. Mabilis na sinalo ni Mireya ang bata. Isang mahigpit at emosyonal na yakap ang naganap, kung saan ang mga luha ni Mireya ay pumatak sa balikat ni Leo, at ang maliliit na kamay ng bata ay kumapit ng mahigpit sa leeg ng dalaga. Tila natatakot na muling maglaho ang lahat, lumapit si Daniel. Sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot na makita ang kanyang sariling kahinaan. Lumuhod siya sa tabi ng kama, pantay sa paningin ng kanyang anak at ni Mireya. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang malapad na kamay sa likod ni Leo, at ang isa pa ay maingat na humawak sa kamay ni Mireya na nasa ibabaw ng kumot. Sa unang pagkakataon matapos ang malagim na aksidente, ang pamilya Carter ay muling nabuo. Hindi sa harap ng mga kamera, hindi sa ilalim ng utang na loob, kundi sa ilalim ng dalisay na pagmamahal at pagpapatawad. Ang pagkakayakap nilang tatlo ay isang tahimik na panunumpa na wala nang sinumang makakasira sa kanila. Makalipas ang ilang linggo, ang mansyon na dati ay tila isang malamig na museo ay tuluyan ng nagbago. Ang malalaking itim na monitor sa opisina ni Daniel ay wala na. Pinalitan ng mga kuwadro ng mga drawing ni Leo. Ang mga security camera na nakatago sa bawat sulok ay binaklas na. Binubuksan ang bawat kwarto sa sariwang hangin at sikat ng araw. Ang bawat bintana ay nakabukas na ngayon, hinahayaan ng halimuyak ng mga bagong tanim na sampagita sa hardin na pumasok sa loob. Wala na si Doña Veronique, wala na si Lorna, at wala na ang mga aninong nagbibigay ng takot. Ang ingay ng mga hakbang sa pasilyo ay hindi na nagdudulot ng kaba, kundi kagalakan dahil alam ng lahat na ito ay ang tunog ng pagbabalik ng isang masayang pamilya. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay ginto sa kapaligiran, makikita ang tatlo sa gitna ng hardin. Nakaupo si Mireya sa damuhan. Pinapanood si Leo na dahan-dahang naglalakad gamit ang kanyang mga bagong leg braces. Sa bawat hakbang ng bata, naroon si Daniel sa kanyang likuran, hindi upang kontrolin, kundi upang sumalo sa anumang oras na ito ay mabuwal. Nang marating ni Leo ang dulo ng damuhan, tumawa siya ng malakas. Isang tawang puno ng tagumpay. Lumingon siya sa kanyang ama at kay Mireya. "Papa! Yaya! Nakita niyo yon?" Sigaw ni Leo. Ngumiti si Daniel at tumingin kay Mireya. Inabot niya ang kamay ng dalaga at mahigpit itong pinisil. Walang salitang binitawan, ngunit ang kislap sa kanilang mga mata ay nagsasabing natagpuan na nila ang tunay na tahanan sa piling ng isa't isa. Ang bawat paghinga nila ay puno ng pag-asa, isang patunay na ang pinakamalalim na sugat ay kayang hilumin ng pagmamahal na marunong lumuhod at magpakababa. Ang mansyong Carter ay hindi na lamang isang gusaling gawa sa bato at ginto. Ito na ngayon ay isang tunay na tahanan, isang lugar kung saan ang bawat puso ay malayang tumitibok at ang bawat isa ay ligtas sa yakap ng kanilang tunay na pamilya. Isang taon ang mabilis na lumipas, tulad ng paghupa ng isang malakas na bagyo na nag-iwan ng matabang lupa para sa mga bagong halaman. Ang dapit hapon sa mansyon ng mga Carter ay hindi na nagdadala ng pangamba o malamig na katahimikan. Sa halip, ang langit ay nagpipinta ng kulay kahel at lila, sumasabay sa malambing
na tugtugin ng mga ibon sa labas ng bintana. Sa malawak na hardin, makikita ang isang batang lalaki na may suot na mga napanalunang medalya sa kanyang dibdib mula sa isang painting contest sa paaralan. Si Leo ay hindi na ang batang nakatitig lamang sa bintana, bagaman mayroon pa ring mga bakal na braces sa kanyang mga binti. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng tiwala. Naglalakad siya sa damuhan, bitbit ang isang makulay na saranggula na siya mismo ang gumawa kasama ang kanyang ama. Papa, tingnan mo, mas mataas pa sa puno ang lipad. Masayang sigaw ni Leo. Ang kanyang tinig ay umaalingawngaw sa buong paligid, puno ng sigla at buhay. Nakatayo si Daniel sa likuran ng bata. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang bulsa, nakangiti habang pinagmamasdan ng tagumpay ng kanyang anak. Ang mga lamat sa kanyang puso ay tuluyan ng naghilom. Ang bawat gabi ng pagsisisi ay pinalitan ng mga umaga ng pag-asa. Lumapit si Mireya sa kanyang tabi. Dala ang isang tray ng sariwang juice. Wala na ang kanyang lumang uniforme. Suot niya ang isang simpleng bestida na kulay puti. Ang kanyang buhok ay hinahayaan lang na liparin ng hangin. Dahan-dahang ipinatong ni Daniel ang kanyang kamay sa balikat ni Mireya at ang dalaga ay sumandal sa kanyang bisig. Walang kailangang sabihin, ang init ng kanilang pagdampi ay sapat na upang ipaalala sa isa't isa na ang lahat ng hirap ay nauwi sa isang matamis na kapayapaan. Pinatawad na ni Daniel ang kanyang sarili at sa bawat araw na kasama niya si Mireya, natututo siyang maging isang lalaking hindi na kailangan ng mga kamera upang makakita ng katotohanan. Samantala, sa isang maliit at tahimik na apartment sa labas ng lungsod, nakaupo si Doña Veronique sa harap ng isang malaking bintana. Ang kanyang paligid ay puno pa rin ng mga mamahaling gamit, ngunit ang katahimikan sa kanyang silid ay nakakabingi. Hawak niya ang isang litrato ni Daniel at Leo na ipinadala sa kanya sa pamamagitan ng koreo. Walang bumibisita sa kanya, walang tumatawag upang kumustahin ang kanyang araw. Ang kanyang kapangyarihan at pera ay nananatiling nasa kanyang tabi, ngunit wala itong buhay. Ito ang kanyang parusa, ang mabuhay sa gitna ng karangyaan, ngunit namamatay sa pangungulila. Nahanap niya ang kanyang kapayapaan sa pag-iisa, isang mapait na paalala na ang pag-ibig na hinaluan ng kontrol ay laging nagtatapos sa pagkawala. Ang kwento ng pamilya Carter ay nag-iwan ng isang mahalagang aral sa bawat pusong nakinig. Ang tunay na kayamanan ng isang tao ay hindi nasusukat sa taas ng kanyang gusali o sa dami ng kanyang salapi sa bangko. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa lakas ng loob na lumuhod at pumantay sa paningin ng isang batang nasasaktan. Natutunan ni Daniel na ang pag-ibig ay hindi isang obligasyon o utang na loob, kundi isang desisyon na manatili at yakapin ang lahat ng depekto ng bawat isa. Si Mireya, ang babaeng itinuring na basura, ay naging pundasyon ng isang bagong tahanan. Pinatunayan niya na ang kabutihan ng puso ay may kapangyarihang magpabagsak sa mga pader ng kayabangan at hilumin ang mga sugat ng nakaraan. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, makikita ang tatlong anino sa damuhan na naglalakad pabalik sa mansyon. Ang mansyong Carter ay hindi na lamang isang simbolo ng yaman. Ito na ngayon ay isang bantayog ng pag-asa, isang lugar kung saan ang bawat pintuan ay laging bukas para sa pagpapatawad at ang bawat puso ay ligtas sa init ng isang tunay na pamilya. Ang kwento ay nagtatapos, hindi sa isang malaking selebrasyon, kundi sa isang tahimik na panalangin ng pasasalamat sa gitna ng dapit hapon. Dahil sa dulo ng lahat, ang kaisa-isang bagay na tunay na mahalaga ay ang pagkakaroon ng isang taong handang humawak sa iyong kamay, sa putikan man o sa gitna ng liwanag.